Ayun, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Showbiz Chikadoro, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Showbiz Chikadoro. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Naglunsad ng pagkilos ngayong araw ang iba't ibang organisasyon sa pangunguna ng tinig ng mamamayan at tindig sa bayan, sa labas ng Kongreso, sa Batasan, lungsod ng Quezon, upang ipanawagang palayain sila ka Eric at Dr. Lorraine. Magkaisa at tapusin ang teroristang CPP, NPA, NDF. Bilang pagtatapos, pinunit ng mga lider ang mga sagisag ng teroristang CPP, NPA, NDF, at sabay-sabay na lumuhod upang muling umapila sa mga mambabatas ng Kongreso na palayain sila ka Eric at Dr. Lorraine at magkaisa para tapusin ang totoong kaaway ng bansa, ang teroristang CPP, NPA, NDF. Kasabay ng nagaganap na hearing, nag-file naman ng kaso o motion for reconsideration ang asawa ni ka Eric kasama ang international lawyer na si Attorney Harry Roque upang hingiin sa SC ang agarang paglaya ng dalawang SMNI host. Ang pangyayaring ito ang hindi nagustuhan ng mga kongresista kaya naman ang desisyon daw nilang pagpapalaya sana sa dalawang host ng SMNI dahil sa diwa ng Kapaskuhan ay kanila nang binabawi. Ayon kay Congressman J.J. Suarez, hindi umano patas sa Congress kung palalayain nila si ka Eric at si Doc Badoy tapos sa likod nila ay kinakasuhan sila. Marapat umano na bawiin na lang agad-agad ng kampo nito ang naipasang kaso sa Supreme Court. So dapat makakalaya na si Doc Badoy at si ka Eric, no? Palalayain na ng Kongreso. Syempre magpapasko na. Syempre may kasabihan tayo, give love on Christmas Day. Kaso nga lang, naalaman nila na, uy, palalayain namin to, tapos kakasuhan naman kami. Parang babalikan kami. Yun ang naging problema. So, parang binabawi nila ngayon. Pero, syempre, kung sakaling kasuhan sila, is nandiyadyaan kasi yung, syempre, may karapatan din naman yung isa. Kumbaga, nadihado din naman yung dalawa, na ganun lang is pinakulong na sila. Kumbaga, syempre, hindi rin siguro sila papayag kasi mukhang may prinsipyo si ka Eric eh. Kumbaga, kung ano yung pinaglalaban niya, yun talaga yun eh. Kung alam na may mali talaga sa ginawa sa kanila, is ayun, hindi sila naging practical na lang na, o sige, palayain namin kayo. Kumbaga, magpapasko naman. O, para wala nang problema. Kaso, wag na kayong magsasalita. Parang ganun ang mangyayari. Kumbaga, pera o bayong. Bayong pa rin ang pinipili ni ka Eric. Hindi parang ganun, di ba? Bayong pa rin. No, bahala na kung mabokya o hindi. Ayon sa maraming netizens, natakot umano ang mga kongresista sa na-i-file ni na Attorney Harry Roque kaya bilang gante sa kanilang poder lang mananatili sina ka Eric at Dr. Lorraine Badoy. Ang isyong ito ay binigyan naman ng comment reaction ng retired Air Force Commander na si Romeo V. Paquiz dahil aniya ay great ironies in the government's war against the communists won. The most effective fighters against communist propaganda, Jeffrey Celes and Dr. Lorraine Badoy, are in jail. 2. The most effective military commander against communist terrorism in the countryside, Major General Jovito Palparan, is in jail for many years now. 3. Communist leaders became lawmakers, known as Makabayan Bloc, and made by congressional leaders as effective fighting dogs against people in government. 4. Government leaders who wittingly or unwittingly fell to communist propaganda want the government to make peace with the communist terrorists and grant them amnesty and other concessions. This, despite unabated and unremorseful communist terrorism in the past 54 years, their repeated treachery in past peace talks, and while they are currently headless, disintegrating, and close to being annihilated by the government. Parang maingay na ngayon yung Makabayan Bloc, no? Hindi katulad dati ng panahon ni FRRD, no? Pero ngayon talagang parang
ano na rin sila, maingay na eh. At kung sino man yung mapagtripan nila na mapag-initan eh, talagang yun na yun. Nako. Uri ng full video ng kaganapan naman kung paano binawi ng mga kongresista ang hiling ni Ka-Eric Celes na paglaya. Magsisimula ang video pagkatapos ng maiksing intro. Ayan. I am therefore inclined, Mr. Chair, to deny the request if it will be forwarded to the committee, because this is show of how do you say it, bad faith or suspend consideration, Mr. Chair, kasi makikiusap ka dito na humihingi ka ng pagpapalaya. Kasan sa likuran namin, kakasuhan nyo naman kami sa Yun nga lang, yun. sa Korte Suprema. So, sa aking palagay po, Mr. Chair, hindi yata sumasang-ayon yun sa common logic at saka sa ipinapakiusap ng kanyang kliyente dito sa sulat na binasa natin kanina. Parang nga nangyari, gigisahin sila sa sarili nilang mantika. Baga, laya na kayo! So, may kaso na kami. Ay, nako. Ang gulo-gulo nyo, Mariose. Siguro, ipaglalaban din lang nila Ka-Eric yung naging karapatan nila tsaka yung ginawa sa kanilang pagde-detain dyan. Mr. Chair, The Honorable Pimentel and the Honorable Abante. Mr. Chair, I suggest that we suspend consideration, not entirely deny the subject matter or the request, because although they have already filed cases in the Supreme Court, they can always withdraw the cases filed at the court. So, tignan po natin kung ano hong direksyon nila Celis and ni Badoy if they really want this committee to decide on the request, then there is no recourse. They have to withdraw the cases in the Supreme Court before we even start considering the request. So, yun, parang may kondisyon, no? Kung papalayain si Ka-Eric at Doc Badoy, kailangan i-atras nila yung kaso doon sa Korte Suprema. No? Supreme Court. Ayan. Kumbaga palitan, kaliwaan tayo. Kumbaga palalayain namin kayo, sige, malaya na kayo. Pero wala na, tapos na yan. Nakalaya na kayo eh. Oh, depende na lang talaga kay Ka-Eric at Doc Badoy kung ano ang magiging aksyon nila, kung papayag sila sa gusto ng Kongreso na mangyari na i-atras nila yung sa Supreme Court. Mr. Chair, I strongly suggest that we suspend consideration on this matter. Mr. Chair, The Honorable Abante. actually I was about to make a motion for furlough, but because of this development that even Congressman Suarez has said and Congressman Pimentel, I would agree with them, Mr. Chair, unless otherwise, Mr. Celis would be able to convince those that filed to withdraw immediately. We might be able to consider, but if they will not be able to withdraw, Mr. Chair, then we would like to let them know that they're going to stay here in this Christmas season, from here until New Year, and that would be very, very hard for them. They should realize that. Oh, syempre, tama naman yun, no? Kumbaga, magpapasko. At saka yung kaso naman talaga ni Ka-Eric tsaka ni Doc Badoy is talagang sa lang naman yun eh. Sa isang mamamahayag, isang boses. Karapatan din naman nilang magsalita o magtanong kahit sino pang pinakamatataas na tao. Lalo na, mamamahayag sila, ganto, ganyan. Nasa balita sila, di ba? SMNI. No, marami namang ganon. Kumbaga siguro, hindi naman masamang magtanong. Kung sinagot naman ng tama, siguro, is wala namang problema. Diba? Kasi kung hindi mo naman sinasagot ang tanong, mananatiling katanungan talaga sa iyo yan. Hindi lang sila ang posibleng magtanong doon sa taong tinatanong nila, kundi lahat ng mga tao. Magsisilbing tanong yan. Alam nyo naman, kung mag-isip ang iba, di ba? Kapag yung katanungan yan, hindi mo sinagot,
may nadadagdag sa isip, no? Naglalaro ang isip ng ibang tao na baka totoo 'yan kasi ayaw mong magsalita. Kaya kailangan islinawin kung may ibinibintang dun sa tao na 'yon, si Ka Eric tsaka si Doc Badoy, is dapat linawin niya. 'Di ba? Yun lang yun eh. Ngayon, kung hindi sila papalayain ngayong magpapasko sa ganun lang na siguro medyo hindi naman tama. No, kung mapapatunayan naman talaga na nagsisinungaling o talagang hindi totoo yung sinasabi o ibinibintang ni Ka Eric at Doc Badoy doon sa tao na tinutukoy nila, is doon maaaring kasuhan na lang sana yung dalawa. Kung sakaling mapapatunayan ng tao na yon na talagang inosente siya at walang ginagawa. Di ba? Ngayon, kapag hindi na ngayon, dapat talaga is mapagbigyan naman sila kahit pa paano. Di ba? Magpapasko, sabi nga ni Congressman ata yung nagsalita. Congressman ba yan? Na magpapasko, di ba? Dapat maging naman, mabigat syempre na wala ka sa piling ng pamilya mo. Para syempre, ang iniisip ng iba, na wala na bang karapatang magsalita lahat ng tao, wala na bang karapatang magtanong. Parang ganyan ang nangyari. Thank you very much, Honorable Abante. So, yeah, the motion of the Honorable Pimentel. The motion, Yes. Mr. Chair, I move that we suspend the consideration on the request of Mr. Celis. So move, Mr. Chair. There's a motion, seconded by the Honorable Senior Deputy Speaker Gonzales and the Honorable Benny Abante. The Chair hearing no objections on a unanimous vote. We are going to suspend decision of the request of Ka Eric until we're able to clear it with them personally as to this case that they have filed before the Supreme Court and the contents of the case. I'd like to thank the Honorable Abante, who was earlier ready to move to approve or to allow Ka Eric, but I agree that I think we will have to make clear the position that they have taken legally before we can move on with our decision as a committee. Mr. So, Chair, then- further, Yes. upon hearing what Congressman Suarez has said, I think that his letter and the actuations of the loved ones that filed in Supreme Court is highly hypocritical. And we want to ferret the truth here, and we do not want anybody here that would make a big fool out of us, Mr. Chair. Thank you very much, Honorable Abante. That is very clear. So that being the case, the decision whether to grant the request of the Honorable Ka Eric for a furlough is hereby suspended until further clarification. And I would like to ask all members to, at any given time, a special session or a regular meeting can be called, or a special session if this happens after Wednesday. Thank you very much. So therefore, the motion is approved. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Showbiz Chikadoro. At syempre natunghayan natin yan sa Kongreso, no? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating napanood at binigyan ng reaksyon? Give love on Christmas Day, dapat. Ako naman kasi ang mga, comment lang po kayo mga katunay sa comment box sa inyong mga opinion. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.